na ang action mo maliit, ang kapalit malaki. Wala pong ganun. It's the law of the universe, na kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Wala pa pong nangyari na, nagtanim ka ng apple, orange ang inaani mo. Wala pong ganun. Laging ang action mo, ang resulta mo, nakadepend lagi sa action mo. Yung action mo, nakadepend dito sa belief mo. Kaya pag hindi nyo pinalitan yung belief level ninyo, ang action mo hindi magbabago. Bakit kami nagpupuyat? Bakit kami nung nagsisimula ako ng networking ay iba? Kulang na lang gawin kong umagang araw, umagang gabi, para lang ako maging successful. Bakit may mga distributors na, 2 to 3 days na puyatan, kakakausap, kaka-OPP. Ladies and gentlemen, wala na kaming boses, sumahataw pa kami. Kumpara sa isang distributor, sumakit lang ang likod, nasa gitna ng OPP, uuwi na. Pag tinanong bakit, sakit likod ko eh. Kumpara mo sa isang distributor, nilalagnat na, namamaga tonsil namin eh. Nagne-network pa rin kami. Kami nila Michael Bitan. Kikita-kita kami sa opisina namin, namamaga mga tonsil namin. Para lang ngayon. May mga lagnat na kami. Makikita pa rin kami sa opisina. Kaya huwag kayong magtaka bakit, ganun na resulta namin. Bakit? Iba yung belief na level ng kanya-kanyang tao. Iba-iba tayo. Pero one good thing about that, pagka ikaw napagtayan mo yung belief level ng mga successful na tao, kung ano yung nakuha nila, makukuha mo rin. Hindi pwedeng hindi. Kaya, malakas ito. Nangyayari lang itong belief level na to, especially pag may mga trainings tayo, where you can, accumulate a lot of knowledge, where you can gather a lot of information. This can be a career. Kaya habang nagsisimula ka pala, tignan mo yung sarili mo na one day, part ng bahay mo, isang kwarto mo, gagawin mong opisina. May box ka doon, meron ka doon computer, meron ka doon whiteboard, meron kang secretary, meron kang, file cabinet. Nakuha niyo ibig sabihin? This can be your career. Part of your bahay, meron ka isang library na puro libro ng network marketing at saka self-help books. Bigat mo na yun. Mangyayari yun kung paano siya tignan because this is just a matter of perception. Kami, bakit kami ganon? Simple lang. Ang lalim ng pagkakaintindi natin sa networking. And it can happen to everybody here. Di ba ang sarap nun? Na ikaw ang nagpapatakbo ng buhay mo, wala kang boss, etc. Hawak mo oras mo. And it can happen here. Depende kung paano kayo nagsisimula. Paano nyo ba sinisimulan ito? Pera lang ba? O gusto nyo munang matuto? Again, if you really want to become successful, change your mindset. Success happens between your 2 ears. Dito muna nangyayari, dito muna magbabago. To a lot of people, gusto nila magbago resulta nila na hindi muna nagbabago yung sarili. And yung sinasabi ng mga speaker na, totoo yun eh. Pagpalakpak na, hindi mo magawa, pagyaman pa kaya. Nakakatawa yun, pero totoo po yun. If you cannot do small things, how can you expect to do bigger things? And ulitin ko, big result comes from big action. It's the law of the universe na pagka ikaw, ang sinabi kasi law of the universe, it's the physical laws. Pag ikaw may init siya pataas, ano gangyari? Bababa talaga yung sa ayaw at sa gusto mo. Ganun din dito. Pag tinrabaho mo siya, belief mo, mataas, etc., magkakaroon ka talaga ng result, hindi pwedeng hindi. It's just a matter of time. May training pa kami dyan, makalaman nyo na minsan ang time, illusion lang ang time. Pag tinignan mo siya between point A and point B towards getting your success, nagsisimula ka dito, bago ka maging successful, it's just a matter of illusion yung time niya. Kaya, kung ako sa inyo mga kaibigan, be prepared. Sabi nila, di ba? How do you define luck? Luck is when opportunity meets preparation. You become lucky when you have when you have an opportunity and you are prepared. Luck is when opportunity means preparation. Ladies and gentlemen, no doubt about it. May opportunity tayo o wala? Meron na tayong opportunity. Meron ka na nito. Yung isang, variable sa equation, meron ka na eh. Ang itatama mo na lang, ito. Luck comes to those who are prepared. And how do you prepare yourself? Uulitin ko, pag-aralan mo mabuti, pagalingin yung sarili mo.
Maturo ka sa upline mo. Kahit di ka marunong magsalita, paunti-unti. Kahit di ka marunong si Leo Kaduyak nga, hindi marunong mag-spelling eh. Awan niyo si Leo Kaduyak? Yes! Interview ko sa Bohol. Kasi I met him a few months ago. Kinwento ko lang sa BOD that we have to expose this guy because this guy can really help a lot of people. Iununa namin siya expose sa Davao, tapos dito naman. Nung ini-interview ko itong taong to, nung nasa Davao kami, kumakain kami nila Upline Francis. Sabi ko, paano min-explain yung scholarship kung hindi ka marunong magsulat? Kasi yung asawa, ang ginawa ng asawa niya, lahat ng materials para matututong si Leo, pinagbibili para lang matuto. So, wala, sir, paano sinusulat yung scholarship nung nagsisimula ka? Hindi ko may sulat, sir, scholarship. Paano may explain pag nag-OPP ka? Lalagay ko lang letter S. Okay, scholarship. O, ayan, ganyan lang. Eh, paano pag nilagay mo yung insurance? Letter N. Mali pa rin yung letter N. Di ba dapat I? Insurance. Tama ba? Kala niya yung, ang simula ng insurance, N. Eh, di ba I muna bago N? And yet, ladies and gentlemen, look at that guy. Si Leo Kaduyak, ang example ng maraming tao sa networking, na sobrang kasing taas ng belief. Na sa sobrang taas ng belief niya, nawala na yung pride niya. Kinain na nung belief niya, yung pride niya. Nawala siyang pakialam kahit mapahiya siya. Kaya recruit lang siya ng recruit. Marami sa inyo hindi nare-recruit. Nagre-recruit, alam niyo kung bakit? Natatakot kang mapahiya kasi may pride ka pa eh. You think more of what other people will think about you. Pero in the case of Leo Kaduyak, he doesn't think that way anymore. Wala siyang pakialam. May instant pa nga, pinabili ng asawa ng ulam. Totoo yun eh. Pinabili ng tanghalian, ulam sa palengke. Bumalik, hapunan na gutom na yung asawa. Bakit? Nire-recruit yung may-ari ng tindahan. Nawala lang ang galit ng asawa, ng babae, pag kasi, tangyan ka lang, ganyan pa pinabili ko. Eh kasi, ano ko, nagre-recruit. Eh, nagre-recruit, gutom na kayo mga anak mo. Okay lang kasi nag-7 heads naman. Alam mo, sila yung pag kinausap nyo, walang pinipili. Nakausapin, why? Ang taas ng belief niya. Na-overwhelm na siya ng belief niya na yung obstacle niya, yung handicap niya being grade 5. Kinain na nung belief level niya. To most of us, we are in a better position than Leo Kaduyak. Yun nga lang, ang belief natin, hindi kaling level ng belief ni Leo. Kaya hindi natin nakukuha yung resulta na meron siya. Bakit ganun siya mag-recruit? Araw-araw, bakit ang kapal na mukha niya? Ibang nasa belief level niya. Kasi kung ikaw alam mo na bukas ha, tumama ka ng loto ngayon. Bukas, alam mong kukubrahin mo yung tama mo. 100% makukuha mo sa PCSO yung ano mo, reward mo. Between now and tomorrow, yung gap na yun, ano gagawin mo? Makakatulog ka pa, hindi na. Hindi nga. Ano gagawin mo malamang? Ha? Maglilista ka na ng mga bibilin mo, tama? Maglilista ka ng mga pangalan ng babaratuan mo. Maglilista ka na kung saan kayo magtatagong pamilya para walang mahanap sa inyo. Tama ba? Ganun na nagagawa ng 100% belief. So, before I even leave this topic, ladies and gentlemen, please build the right foundation. Have the right foundation. Accumulate as much knowledge as you can. Attend. Pag may company event, drop everything. Expect everybody to be in our anniversary this coming April 17. Pag may mga ganung event, dapat nandun kayong lahat. Kasi pagka kayo na-motivate sa ASAP training, nakaka-motivate ba to? Yes! Thank you ng anniversary rally natin, 100 times motivation ang makukuha nyo doon. Eh, huwag nyo palalagpasin yun. Nakikong pag naka-attend ka sa ano natin na yun, sa event natin na yun, 5 years from now, pinag-uusapan pa natin yun. Kunwari 5 years from now, di ba, 2016? Alam mo, yung 2011, di ba naalala mo kung saan tayo? Ganun kalaki yung magiging event niya. Kaya huwag niyong palalagpasin. Nagets niyo siya? Yes! So, next time, pag may mga ganitong training, expect some people, lahat kayo may notebook na, may iba sa inyo, may cellphone, nagre-record. Kasi ulitin ko, kailangan niyo pagalingin yung sarili niyo. Darating pa nun, magsasalita kayo din. Gusto niyo ba yun? Yes! Di ba kayo natatakot kayo din, pero gustahan tayo sa loob-loob mo, gusto ko din yan. Tama ba ako? Yes! Di ba? Yung, totoo yan eh. At yung pag tinignan mo yung